bali-bali na. Marami pang panganib na naghihintay sa mag-amang yan sa disyerto. Umpisa pa lang ito ng kalbaryo nila. Kaibigan ko ito, si Gary. Siya yung sinasabi kong nakakaalam kung nasaan ang susi. Excited na po akong makauwi. Namimiss ko na ang nanay mo at mga kapatid mo. Tamang hinala ko. Ibang Ate Jessie na. Ang Ate Jessie ko, wala ka na magagawa. At sa oras na kalabanin mo ko, lagot ka sa akin. Kinuha daw niyang bahay na yung anak niya. Sino kumuha? Wala naman nakatira dyan eh. Tata, baka naman namamalikmata ka lang. Simple lang ang gamot sa laso ng asthma. Tubig, kailangang painuin mo tuwing 10 minuto hanggang sa sumikat ang araw. Oras na may mamiss ka, siguradong matutuluyan ng tatay mo. Naniniwala ba kayo sa multo? No? Bakit? Nakakita ka ba? Kanina parang nakita ko si Daddy. Nung napadaan ako dun sa lumang bahay, parang nakita ko siyang nakasilip sa bintana. Lucy? 3 years nang patay ang daddy. Ano baka pinaglalaroan ka na lang niyang isip mo eh. Kasi siguro dahil kanina pa natin siya pinag-uusapan. Ako, ano pinagsasabi mo? The human body is made up of cells. Pag namatay ang isang tao, magdidisintegrate ang cells. At babalik ito sa carbon state niya. Kaya pag namatay ang isang tao, posible maging multo. Kaya, posible nakita mo si Daddy, ate. Baka nga namamalikmata lang ako. Hindi ka pwedeng matulog, Jessie. Kung may kamay lang kami ni Gary, makikipagpalit kami sa iyo. Kaso, wala. Alam ko, sorry. Tay. Dulce? 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 Tinatawag din tayo si Nanay. Oo, dito tayo titira. At tuwing pumunta tayo dito sa bahay natin, sasabihin natin, home sweet. Alam mo, magiging masaya talaga dito sa bahay na to dahil tayo ang titira dito. Reden, ilang anak ba gusto mo? Ako? 4. 2 babae, 2 lalaki. Alam mo naman kasi, solong anak lang ako. Gusto ko sana maraming anak. Maraming supling, di ba? Para masaya. Para mas marami rin tayo nagmamahalan, di ba? Siyempre. Para lagi rin nating sasabihin na, Home Sweet Home! Ay, naku, napakaswerte ko talaga, ha? Home sweet home. Opo, Tay. Kailangan niyo po magpagaling. Baka po makabalik na po tayo sa bahay. At sabay po tayo sabigay ng home sweet home. Tay, uminom ka na. Reden?
Reden, di ba halos kakauwi mo lang? Baka naman pwedeng itigil mo na yan. Video game na naman yung inaatupag mo. Tumabi ka nga dyan. Oh, tsaka ano yan? Kailan ka pa natutong uminom, ha? Matagal na. Ano ba, Reden? May problema ba tayo? Oo, meron. Ikaw yun. Kaya mabuti pa matulog ka na. Nakaistorbo kayo, baka maded ako eh. Hindi, baka naman kasi pwede itigil mo muna yan tapos matulog na tayo dahil may pasok ka pa bukas. Hindi ko titigil yan. Ikaw tumigil. Pumasok at matulog ka na. Jessie? Reden, gising ka na. Jessie, tingnan mo. Okay na ang tatay mo. Tay! Jessie? Buti naman po, gising na po kayo. Natakot po kasi sa inyo kagabi. Akala ko po na wala na po kayo sa akin. Hindi mangyayari yun. Dahil nandiyan ka para alagaan ako. Tama na yan. Lumakad na tayo. Konti na lang ang oras nyo. Tay, kayo mo yan. Sige. Sumakay na kayo kay Gary. Siya ang magdadala sa inyo sa susi. Dali! Halika na nga dito. Tapos na ang oras, ha? Oo naman. Halika na, sakay na tayo. Tay, bilis. Tulog ka na nung nakauwi ako kagabi. Kamusta naman? Nagsabihan ba ni nanay si Jessie? Kung ako sa'yo, itago mo lang yung hinala mo. Dahil hindi lang naman pagsisinungaling, tsaka pagdaraya yung nagagawa ko, at tsaka pangaaway. Oh, nagsasalita dyan. Anong nangyari? Eh kasi kuya... Kuya! Ivan! Kakain na daw! Ano pang ginagawa niyo dyan? Kwento ko lang kay kuya kung paano ka nag-sorry kay nanay na sinabi mo, di mo na uulitin. Ah! Oh, Jessie, huwag mo nang ulitin yun, ha? Hindi ka dapat nakikipag-away, okay? Okay, Kuya Benji. Sige. Good boy. Andito na po ba tayo? May oras pa tayo. Jessie, susi. Oo nga po, no. Yay! Makakauwi na tayo. Tay, kunin niyo na po, bilis. Sandali! Hindi nyo ba nakikita ang buhangin papunta sa susi? Puro butot kalansay nandito, ah. Correct! Eh, baka isa pa nga dyan ang katawan ko. Ano ba nangyari dito? Yung cactus. Gary, ipaliwanag mo. Kung merong gabay, that's me. Meron din bantay. Ayun si Kay, the cactus. Ang bantay ng susi. At sa pagkakaalam ko, lahat ng sinamahan ko dito namatay sa mga tinik niya. Nagsasalita nga kayo. Akala ko puro at saka ulang po yung sinasabi niyo. Shy type ako eh. Ano bang nagagawa nung cactus na yan? Sampulan mo.
Kunin mo ang patpat na yun sa may paanan mo at ihagis mo. Nanduduga siya ng tinik. Ano gagawin namin? Ewan. Gabay lang ako dito. Tagahatid lang ako ng mga naliligaw papunta sa susi. In short, problema niyo na yon. Paano natin malulusutan yan?